Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Kung matatandaan ninyo, 2 days ago, January 5, 2026, ito pong si Luis Chavit Singson, ito pong si Sabit, ay nagpa-press con mga kababayan. At siya ay nanawagan ng one time, big time para po paalisin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. At isa sa mga panawagan niya ay dito kay Bronner, kay General Bronner. Ito pong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasi kahit anong gawin nila, kung hindi ito susuportahan ng military, ng mga uniform personnel, wala rin. So kaya ito si Sabit ay merong open letter dito kay General Bronner. Pakinggan natin yung kanyang open letter. Tapos after nito, after natin marinig yung kanyang open letter, pakinggan naman natin ang sagot ng AFP. Kung payag ba dito sa one time, big time ni Sabit, mga kababayan. Okay, ito pakinggan muna natin yung open letter ni Chavit. I challenge every good citizen, including the police and military alike, to come out and stand for our country. Stand and declare that you will not tolerate graft and corruption. Not to fight the government, but to fight the corruption that is killing our country. Give your uniform a new purpose. A purpose far greater than small pay increase, meant to pacify you. Rally behind the truth. Rally behind the Filipino people. Because your voice, when united, is stronger than any politician. And if you continue to stay silent, then that silence, speak loudly. It means you accept the corruption. General Browner, history is knocking on your door. One day, long after this administration is gone, your grandchildren and the history books will ask, where did the Chief of Staff stand when the nation was drowning in corruption? Did he protect the Filipino people, or did he protect the corrupt politicians who betrayed them? At a time like this, your role becomes critical. I'm not asking you to violate the Constitution. I'm not asking you to remove the President. What I ask is a far simpler and far braver. Announce your stand against graft and corruption in a public place. Because today, silence is no longer neutral. Silence is taking sides. Silence is protecting the wrong people. Silence is betrayal. And if you stay silent, history will judge you harshly. The Filipino people will arrive at only one conclusion, that you became part of the corruption and that you sold the very country you swore to protect. Once again, to the uniformed men and women of this nation, do not let your silence bury our nation. We both love. Signed, Chavit Singson. Okay, so yan mga kababayan yung panawagan ni Sabit dito kay General Bronner. Parang parang blackmail ang dating eh. Parang blackmail eh. Parang iniipit si Bronner eh. Kasi pag pag sumunod siya dun sa gusto ni Chavit, hero itong si Bronner. Pagkatapos, kapag hindi naman siya sumunod sa gusto ni Chavit, ibig sabihin traitor siya. At parte siya ng corruption. Ibang klase rin na mambudol ito si Chavit eh. Kaya mga kababayan, kung kayo si General Bronner, makikinig ba kayo dito kay Chavit Singson o susundin ninyo? At mananatili ang inyong loyalty dun sa sinumpaan ninyong tungkulin sa konstitusyon sa Pilipinas. Makikinig ba kayo kay Chavit? Na kapag hindi ka raw sumunod parte ka ng korupsyon. Pinagbintangan ka pa? Kapag hindi ka sumunod sa kanya o hindi mo pinagbigyan yung gusto niya? Diba? Parang yan, blackmail? Namba-blackmail ka ba, Sabit? Alam niyo mga kababayan, kung wala kasing suporta ng military at ang mga pulis, wala pong mangyayari dun sa kanyang one time, big time. Kaya kung ano na lang sinasabi niya. Ngayon, ito. Ano ba ang sagot ng AFP? Dito kay Chavit Singson. Ano ba sagot ng AFP? Ito, mga kababayan. Ano ba? Susunod ba sila kay Sabit?
Ha? O hindi? Ito, sagot ng AFP sa mga aligasyon ni Singson. Alright. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Makinig ka, Mr. Sabit Singson. Ang katapatan nito sa konstitusyon o iginiit ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang katapatan nito sa konstitusyon at pagtupad sa tungkulin nito sa ilalim ng civilian authority. Kasunod ito ng paghihikayat ni Governor Chavit kay AFP Chief Romeo Bronner Jr. na tumindig kontra sa umano'y korupsyon sa militar. Sabi rito ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, "We perform our duties under this civilian authority. In this specific context, that the AFP fulfill its role as protector of the people and the state." Sabi ni Padilla na bagaman sinusuportahan nila ang mga panawagan para sa good governance at anti-corruption, anumang aligasyon ay dapat idaan sa legal na proseso sa civilian courts at oversight bodies at hindi sa militar. Hindi militar ang magdidesisyon yan. Hindi militar ang, meron pa naman tayong due process may mga korte. Kaya sabi ko kay Chavit yung mga binibintang ninyo, kaya yung mga DDS, yung mga binibintang ninyo kay Marcos, isampahan nyo sa korte. Hindi yung puro kayo dakdak, hindi puro kayo ngaw-ngaw. At ngayon mananawagan ako kani-kanino sa AFP. Itong AFP, hindi susunod sa iyo. Ang kanilang katapatan ay sa taong bayan at sa ano sabi dito? Kanilang katapatan ay sa tao at sa estado. Hindi sa mga tarantado at mga gago na nanggugulo sa gobyerno. Hindi sa inyo, kundi sa mga Pilipino, sa tao at sa estado. Masabi tuloy ni spokesperson ng AFP, "We must be vigilant against narratives." Mag-iingat kayo sa mga naratibo that masquerade as patriotism, na nagkukunwari na patriotic siya, na talagang makabayan siya, na talagang para sa tao siya. Mag-iingat kayo dun sa mga ganong klaseng naratibo. Sabi nila, kung magsalita sila, talagang para makabayan sila. Pero in reality, ito po ay align with the advanced interest of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Tingnan mo, Chavit. May interest Hindi, kasi kung mapapansin niyo yung panawagan ni Chavit, lagi niyang binabanggit yung China. Diba? Lagi niyang binabanggit yung China. Hindi natin kalaban ng China, Bronner. Kasi si Bronner talagang lumalaban-laban sa mga gustong sumakop sa ating bansa. Kaya ayaw niya yung ginagawa ng China. Ngayon sinasabi na ito ni Chavit, hindi natin kalaban yung China. Kalaban natin yung mga nagnanakaw sa gobyerno. So, mag-iingat daw tayo. Sabi ng AFP, dun sa mga sa mga tao na akala mo talaga patriotic, akala mo makabayan, pero mukhang naglilin o sumasandal, mas kumakampi dun sa mga foreign entities seeking to encroach upon our territory. So, booking ka ng AFP, Sabit Singson, hindi sila naniniwala sa iyo at kahit kailan hindi sila susunod sa iyo. Sapagkat sila ay protector ng people at ng state. Hindi nila kinakailangang makialam. Meron tayo mga korte. Kung may problema ka kay Marcos, i-demanda mo si Marcos. Hindi yung gagamitin mo pa ang AFP para matupad lang yung sarili mong interes. So supalpal etong si Sabit dito sa AFP, mga kababayan. Hindi sila maniniwala sa iyo. Alam nila yung yung hilaw ng bituka mo Alam nila yung style mo nanawagan kay Bronner. Ayan, supalpal ka. Hindi makikinig sa iyo AFP. At in fact, nag-warning pa ang AFP na huwag kayong maniniwala sa ganitong klaseng mga naratibo. Na akala mo makabayan, akala mo para sa bayan, akala mo para sa tao. Pero yung pala, kampe dun sa bansa na gustong sakupin
gustong mag-encroach dito sa ating teritoryo. Kaya sabit, malabo yung one time, big time mo dahil hindi ka susuporta ng military. Hindi sila susuporta sa'yo dahil kilala ka nila. Alam nila kung ano yung interest mo. O, nasan ba ngayon ang AFP? Ito. Nasan ba si General Bronner? O, nandun sa Malacanang. Ano po ang nangyayari sa Malacanang ngayon? Ha? Kasama ni Bronner, yung iba pang mga matataas na opisyal ng AFP. Para po saan? Oath-taking ng 38 newly promoted AFP generals. Congratulations dun sa lahat ng mga na-promote na AFP generals. Ito nga yun Ayan Oath-taking ng mga newly promoted AFP generals. Ayan. Nandiyan sila sa Malacanang sumusuporta sa gobyerno. Ayan sabi to. Andiyan si Bronner. Tingnan nga na niya saan ba si Bronner. Nandiyan si Bronner. Ayan, sumumpa sila. Ayan si Presidente Bongbong Marcos. Nag-lead ng oath-taking. Nandito si Bronner Nakita ko siya kanina Bilang hepe ng Armed Forces of the Philippines. Nandiyan si General Bronner. At yung mga pamilya ng mga bagong mga promoted ng AFP generals. Ayan Kaya sigurado, iiyak na naman ang mga DDS na ito. Alam nyo kung ano magiging naratibo ng mga DDS? Sabihin nila, ginagamit ni Presidente Marcos yung promotion para hindi mawala ang suporta ng AFP dito sa Marcos administration. Ayun ang magiging naratibo nila. Wala naman silang ibang sasabihin Sabi nila, ginagamit na yung pinopromote na para yung loyalty talagang hindi maalis kay Presidente. Parang hindi naman ginawa ni Duterte yan. Tinaas nga ni Duterte lahat ng sweldo ng police, military. Bakit? Para syempre yung suporta manatili sa kanya. Ganun lang naman yun Di ba? At talagang kung itong mga AFP officers, mga generals ay karapat dapat nang i-promote. Kaya lang naman nagagalit ang military minsan sa gobyerno kasi hindi nabibigay sa kanila yung karapat dapat na maibigay. Etong ating gobyerno sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos, ibinibigay niya yung karapat dapat sa mga military officers. Kaya walang dahilan para makinig sila sa'yo. Sabit. Sasabit sila kapag nakinig sila sa'yo. Kaya, yan nag-warning patuloy ang AFP. Huwag kayong maniniwala dito kay Chavit Singson na nag-pretend, na nagkukunwari, na patriotic, na nagkukunwari na makabayan. Pero ang totoo, sila ay aligned with at merong advance interest dito sa mga foreign entities. Alam nyo na kung ano yung foreign entities na tinutukoy natin, yung binanggit ni Chavit sa kanyang speech, paulit-ulit. Diba? So, ayan mga kababayan, supalpal. Etong si Chavit Singson dito sa Armed Forces of the Philippines, hindi siya susuportahan. Kaya nga ka ngayon, Chavit Singson. Kaya yung sinasabi mong one time, big time, wala yan, lalangawin lang yan. Dahil unang-una, walang suporta ng military at walang suporta ng kapulisan. Kaya nga ka lang. Sabit. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.